Walang kwenta ang 21 taon ng pagsasama sa harap ng malamig na aircon ng isang VIP room. Habang amoy usok at lugaw ako, ang asawa ko ay mahimbing na natutulog sa piling ng iba. "Don't make a scene, dear. You're just a wife. I am his life." Sabi ng kabit niya. Isang sampal, isang pagtatraydor. Ngunit hindi rito nagtatapos ang kwento ko. Magsisimula ang aking pagbangon sa abo ng inyong kaligayahan. Kaya niyo bang harapin ang galit ng isang inang wala ng luhang maiiyak? Huwag kang gagawa ng eksena rito. Isang abala lang ang ingay mo sa pagpapahinga ni Rogelio. Isang asawa ka lang, pero ako ang kailangan niya ngayon. Ang boses na yon ay hindi nagmula sa isang taong may pakiramdam, kundi mula sa isang babaeng nababalot ng sutla at ginto. Habang nakatayo sa gitna ng isang marangyang silid na amoy gamot at mamahaling pabango. Si Milagros ay nanatiling nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang suot na kupas na bestido ay basang-basa pa rin ng ulan at ang bawat patak ng tubig na nahuhulog mula sa kanyang laylayan ay tila isang luhang humahalik sa makinis at maputing sahig ng ospital. Ang kanyang mga kamay na mag-aspang dahil sa araw-araw na paghawak ng uling at mainit na sandok sa kanyang munting karinderya sa Tondo, ay nanginginig habang mahigpit na nakakapit sa kanyang luma at sirang bag. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas, ang mundong ginagalawan ni Mila ay puno ng pag-asa. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan na tumatama sa bubong na yero at lumilikha ng isang nakatutulig na ingay, nanatili siyang nakatayo sa gilid ng kalsada. Tiniis niya ang lamig na dumuot hanggang sa kanyang mga buto. Maibenta lamang ang huling 3 mangkok ng lugaw. Kailangan niya ang bawat sentimo para sa huling bayad sa board exam ni Samuel. Iniisip niya ang kanyang asawang si Rogelio na baka hirap din sa pamamasada ng jeepney sa gitna ng baha. Kaya naman binalot niya ang isang mainit na pandesal upang ibigay dito pag-uwi. Ang bawat pawis na humalo sa patak ng ulan ay itinuring niyang puhunan para sa pangarap ng kanilang pamilya. Ngunit ang tawag mula sa Makati Medical Center ay bumasag sa lahat. Akala niya ay naaksidente ang kanyang asawa sa kalsada. Akala niya ay nag-collapse ito dahil sa pagod sa pagmamaneho. Sa bawat hakbang nila ni Samuel sa pasilyo ng ospital, ang panalangin ni Mila ay wag sanang bawiin ng langit ang haligi ng kanilang tahanan. Ngunit nang bumukas ang pinto ng VIP room, hindi ang anyo ng isang hirap na driver ang kanyang nakita. Nakita niya si Rogelio na mahimbing na nakahiga sa malambot na kama. Ang kanyang mga kamay ay hindi nakakapit sa manibela, kundi nakaugnay sa mga daliri ni Doña Vivian Almasan. Ang babaeng ito, na kilala sa karangyaan, ay tumingin kay Mila mula ulo hanggang paa, na tila ba ang presensya ng isang mahirap na asawa ay isang dumi na dapat walisin. "Ma, tara na, wag na nating ituloy ito." Bulong ni Samuel, ang kanyang boses ay puno ng pait at matinding kahihiyan. Ang kanyang panganay na anak, ang lalaking itinuring ni Rogelio na tagapagmana ng kanyang dangal, ay nakatayo sa likod ng kanyang ina na tila isang pader na unti-unting nagkakagutay-gutay. Nakikita ni Mila ang panginginig ng mga panga ng kanyang anak, ang galit na nagmumula sa mga matang dati ay puno ng paghanga sa kanyang ama. Hindi gumalaw si Mila. Tumingin siya kay Rogelio. Naghihintay na dumilat ito, naghihintay na sabihin nitong isa lamang itong masamang panaginip. Sa sandaling iyon, dahan-dahang iminulat ni Rogelio ang kanyang mga mata. Sa halip na pagsisisi o pag-aalala para sa kanyang basang-basang asawa, isang malamig na titig ang ibinalik nito. Tumingin si Rogelio kay Vivian. Pagkatapos ay muling ipinikit ang kanyang mga mata, abaang humihiling ng katahimikan. "Please, umalis na kayo." Sambit ni Rogelio sa isang mahinang tinig na tila ba ang pagsasalita sa kanyang pamilya ay isang mabigat na pasanin. "Gusto ko lang mapag-isa. Vivian, pakisabi sa kanila na huwag na muna akong abalahin." Ang bawat salita ay tila isang matalim na karayom
na dahan-dahang itinutusok sa puso ni Mila. Hindi niya nararamdaman ang sakit ng pagkatalo, kundi ang bigat ng 20 taon ng pagsasakripisyo na biglang nawalan ng halaga. Ang amoy ng lugaw na kumapit sa kanyang balat ay tila naging isang sumpa, isang paalala na habang siya ay nagpapakapagod sa usok ng uling, ang kanyang asawa ay masayang nagpapakasasa sa lamig ng aircon at sa tamis ng ibang kandungan. Napabitaw ang kanyang kamay sa hawakan ng bag at ang munting supot ng pandesal na dala niya para kay Rogelio ay nahulog sa sahig. Walang anumang tunog ang narinig sa silid, ngunit sa loob ng dibdib ni Mila, may isang bagay na tuluyan ng nawasak. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakatitig sa puting sahig, habang ang anino ni Vivian ay dahan-dahang lumalapit upang isara ang pinto sa kanilang harapan. Isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan habang nakatayo sa malamig na pasilyo. Isang tanong na walang sagot at tila magiging habang buhay na pait. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang isang pangarap kung ang taong kasama mong bumuo nito ay siya palang unang wawasak sa lahat? Naramdaman ni Mila ang paghawak ni Samuel sa kanyang balikat, isang mahigpit na hawak na tila nagsasabing sila na lamang ang natitira sa mundong ito. Habang dahan-dahang lumalayo ang kanilang mga hakbang sa marangyang silid na yon, iniwan ni Mila ang kanyang luha sa pasilyo, ngunit dinala niya ang isang hapdi na hinding-hindi na mawawala. Ang katahimikan sa loob ng kanilang munting tahanan sa Tondo ay mas nakabibingi pa kaysa sa ragasa ng baha sa labas. Nakaupo si Mila sa gilid ng kanilang hapagkainan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa tumpok ng mga barya na kanyang kinita mula sa pagtitinda ng lugaw. Ang bawat sentimo ay tila nanunumbat sa kanya, paalala ng kanyang kamangmangan at labis na pagtitiwala. Ang usok mula sa lampara ay dahan-dahang gumagapang sa kisameng yari sa tagpi-tagping lawanit, tila isang madilim na anino na lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Narinig ni Mila ang paghinto ng isang sasakyan sa tapat ng kanilang bahay, sinundan ng marahas na paggalaw ng kanilang pintong kahoy na tila ba may mabigat na puwersang nagtutulak dito. Pumasok si Rogelio, bakas pa rin sa kanyang mukha ang pamumutla mula sa ospital, ngunit ang kanyang tindig ay hindi kinikitaan ng kahit anong bahid ng pagsisisi. Bago pa man siya makapasok ng tuluyan, tumigil muna siya sa labas upang batiin ang mga kapitbahay na nag-uusyoso. Isang pagpapakitang tao na tila ba walang nangyaring kahiya-hiya sa Makati. Mila, mag-usap tayo ng maayos. Huwag mong pairalin ang selos na yan dahil wala tayong mapapala. Bungad ni Rogelio habang ibinababa ang kanyang jacket sa silya. Ang kanyang boses ay kalmado, isang klase ng kalmado na lalong nagpapakulo sa dugo ni Mila. Lumapit siya sa asawa at tinitigan ito sa mga mata, naghahanap ng kahit katiting na katotohanan. Selos, Rogelio? Pagkatapos ng nakita namin ni Samuel sa ospital, sa tingin mo ba ay selos lang ito? Niloloko mo kami habang ako ay nagpapakamatay sa pagtatrabaho para sa pamilyang ito. Mahina ngunit mariing sagot ni Mila. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding hinagpis na pilit niyang ikinukubli. Ngumiti ng mapait si Rogelio at lumapit sa kanya, isang hakbang na tila pagbabanta. Be realistic, Mila. Tignan mo ang paligid mo. Gutom tayo. Ang mga anak mo, may pangarap sila. Si Vivian, hindi siya kaaway. Siya ang sagot sa kahirapan natin. Ang lahat ng ginagawa ko, ang pagsama ko sa kanya, ay para sa inyo rin. Para sa board exam ni Samuel, para sa pag-aaral ni Lourdes. Kung gagawa ka ng eksena at malalaman ng mga tao ang tungkol dito, tayo rin ang mapapahiya. Do you want Samuel to be a nobody? Gusto mo bang habang buhay tayong ganito? Ano, sandi ba naman? Ang bawat salita ni Rogelio ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang respeto ni Mila sa kanyang sarili. Ito ang pinakamasakit na bahagi ng pagtatraidor. Ang gamitin ang pagmamahal mo sa iyong mga anak
upang bigyang katwiran ang isang kasalanan. Ramdam ni Mila ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit pinigilan niyang pumatak ang luha. Hindi na siya iiyak sa harap ng lalaking ito. Eksaktong lumabas si Samuel mula sa kanyang silid. Bitbit ang kanyang mga gamit sa pag-aaral. Huminto ang mundo sa loob ng bahay nang magtama ang paningin ng mag-ama. Inilahad ni Rogelio ang kanyang kamay, isang tradisyonal na kilos upang humingi ng pagmamano mula sa kanyang panganay, isang pagpapakita ng awtoridad na tila ba karapat-dapat pa rin siyang igalang. Manuputay, ang inaasahang salita. Ngunit nanatiling nakatikom ang bibig ni Samuel. Tiningnan lamang ng anak ang nakalahad na kamay ng ama, pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rogelio nang may halong puot at matinding pagkadismaya. Hindi gumalaw si Samuel, nilampasan niya ang kanyang ama na tila ba ito ay isang hangin lamang na walang halaga at dumiretso sa kanyang ina upang halikan ito sa noo. Ma, papasok na po ako sa trabaho. Huwag na po kayong makikinig sa mga salitang walang kabuluhan, sabi ni Samuel bago tuluyang lumabas ng bahay. Iniwan ang kanyang amang nakatayo. Sa gitna ng sala, ang kamay ay nananatiling nakabitin sa hangin, talunan at puno ng puot. Namayani ang isang nakabibinging katahimikan sa pagitan ni Mila at Rogelio. Hindi na nakapagsalita ang lalaki. Sa halip ay padabog itong pumasok sa kanilang kwarto at nahiga. Naiwan si Mila na mag-isa, tila isang aninong naliligaw sa sarili niyang tahanan. Sinimulan niyang ayusin ang mga naiwang gamit ni Rogelio, isang nakasanayang gawain na tila naging mekanikal na lamang. Habang kinukuha niya ang suot na barong ni Rogelio mula sa ospital upang labhan, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas na bagay sa loob ng bulsa nito. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit, makintab na susi. May nakakabit ditong isang kulay gintong keychain na may nakaukit na mga letra, Almazan Pawn Shop, Private Vault. Nanigas ang buong katawan ni Mila habang hawak ang susing iyon. Hindi ito susi ng isang simpleng draper. Ito ay susi ng isang lihim na mundo na matagal nang itinatago sa kanya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila naging isang babala, isang hudyat na ang dusa ay nagsisimula pa lamang. Ano ang itinatago ng kanyang asawa sa loob ng tiyang iyon ng kadiliman? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Rogelio para sa gintong hindi naman sa kanya? Ang bawat barya na hawak ko ay may amoy ng uling at pawis, ngunit ang perang inaalok mo ay may masangsang na amoy ng nakaw na dangal. Ang mga salitang ito ay nanatili lamang sa loob ng isipan ni Mila habang nakatayo siya sa harap ng kanyang munting kalan. Ang init ng apoy ay humahalik sa kanyang mukha, ngunit mas matindi ang liyab ng galit sa kanyang dibdib nang makita ang isang makintab at itim na sasakyan na dahan-dahang huminto sa tapat ng kanyang pwesto. Ang alikabok mula sa kalsada ay pumailan lang at humalo sa usok ng kanyang nilulutong ulam. Tila ba maging ang hangin ay nandidiri sa tagpong iyon. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Doña Vivian Almazan. Ang kanyang suot na mamahaling bestido ay tila isang malaking insulto sa paligid na puno ng putik at basura. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay tila nagmamarka ng distansya sa pagitan ng kanilang mga mundo. Sa likuran, nagsimulang magbulungan ang mga tao at nakita ni Mila ang kanyang kapitbahay na si Aling Marites, na kunwari ay nagwawalis, ngunit ang mga mata ay nakatitig sa kanila, handang sumagap ng bagong balita. So, ito pala ang pinagkakaabalahan mo maghapon? Kaya naman pala amoy usok pati ang una ni Rogelio pag-uwi niya. Bungad ni Vivian. Ang kanyang boses ay puno ng pait na binalot ng tamis, isang klase ng pangiinsulto na tila ba ay nagmamalasakit pa siya. Hindi siya tumingin sa paligid. Sa halip ay kinuha niya ang isang panyo at itinakip sa kanyang ilong. Hindi sumagot si Mila. Ipinagpatuloy niya ang paghahalo sa malaking kawali ng adobo.
Ang bawat pag-ikot ng kanyang sandok ay tila isang pagtatangkang pakalmahin ang sarili. Nang matapos, dahan-dahan niyang ibinaba ang sandok na puno ng langis sa tabi ng kanyang luma at uling nakalan, eksaktong malapit sa kinatatayuan ni Vivian. Ang distansya ng maduming kagamitan sa mamahaling bag ng Donya ay tila isang hangganan na hindi dapat lampasan. What do you want, Vivian? Kung kailangan mo ng pagkain, pumila ka. Pero kung ang asawa ko ang ipinunta mo rito, wala siya. Nagtatrabaho siya para sa amin. Mariing sabi ni Mila habang pinupunasan ang kanyang kamay sa kanyang apron na puno ng mantsa. Tumawa ng mahina si Vivian. Isang tunog na tila ba ay nakikinig sa isang biro ng isang bata. Binuksan niya ang kanyang bag at inilabas ang isang makapal na sobrang kulay kape. Inilapag niya ito sa lamesang kahoy na pinagkakainan ng mga kargador. Ang sobrang iyon ay tila isang dumi sa gitna ng mga basyong bote ng patis. Look, Mila, let's be professional. Alam nating pareho na hindi sapat ang barya-baryang kinikita mo rito para sa board exam ni Samuel at sa pag-aaral ng mga anak mo. Consider this as a gift. Isipin mo na lang na bayad ito sa mga taon na nagsilbi sa akin si Rogelio. Take it and in return, let him breathe. Huwag mo siyang sakalin sa obligasyong hindi na niya kayang pasanin, sabi ni Vivian habang dahan-dahang hinahaplos ang sobre. Nanigas ang mga panga ni Mila. Ang bawat salita ni Vivian ay tila isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang tingin ng mga tao sa paligid, ang mapanghusgang mga mata na tila ba ay hinihintay siyang tanggapin ng pera. Ngunit sa gitna ng kahirapan, ang tanging natitira kay Mila ay ang kanyang dangal. Dahan-dahang lumapit si Mila sa lamesa. Tinitigan niya ang sobre, pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Vivian. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang sobre at muling ibinalik ito sa kamay ni Vivian. Idiniin niya ang kanyang magaspang na daliri sa malambot na palad ng Donya. Ang pera ay madaling kitain, Vivian. Pero ang respeto sa sarili, kapag nawala, kahit anong yaman mo ay hindi mo mabibili. Ang asawa ko ay hindi ko pagmamay-ari para ibenta sa'yo. Kung gusto ka niya, nasa kanya iyon. Pero huwag mong gagamitin ang mga anak ko para saktan ako. Mahina, ngunit punong-puno ng awtoridad na sagot ni Mila. Namutla si Vivian. Hindi niya inaasahan na ang isang babaeng amoy uling ay may lakas ng loob. Natanggihan ng halagang kayang bumili ng isang buong buhay ng kaginhawaan. Humakbang siya pabalik. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging mapang-api tungo sa isang matinding puot. You're making a big mistake, Mila. Akala mo ba ay hanggang dito lang ito? Akala mo ba ay sapat na ang pride para mapakain ang mga anak mo? Muling humarap si Vivian bago pumasok sa kanyang sasakyan. Lumingon siya. Nang huling beses, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi lang puso ni Rogelio ang hawak ko. Hawak ko ang bawat bukas ng mga anak mo. At sisiguraduhin ko na bago matapos ang buwang ito, luluhod ka rin sa harap ko at magmamakaawa para sa kahit isang pirasong tinapay. Umalis ang sasakyan, iniwan ang isang makapal na usok na tumabon sa buong karinderya. Naiwang nakatayo si Mila, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot at galit. Tumingin siya sa kanyang paligid, sa mga kapitbahay na tila ba ay hinuhusgahan na ang kanyang kinabukasan. Ngunit ang pinakamabigat na pasanin ay ang katotohanang alam niyang hindi nagbibiro si Vivian. Ano ang kayang gawin ng isang babaeng may pera laban sa isang inang ang tanging sandata ay pagmamahal? Habang nililigpit ni Mila ang mga kagamitan, isang malamig na kaba ang dumaan sa kanyang likuran nang maisip niya ang kanyang mga anak. Hanggang saan ang kayang marating ng puot ni Vivian? At sino sa kanyang mga mahal sa buhay ang unang tatamaan ng kidlat ng paghihiganti? Ang bawat sako ng semento na pumapasan sa balikat ni Samuel ay tila kasing bigat ng buong mundo na pilit niyang itinataguyod. Sa ilalim ng madilim na langit ng gabi,
Kung kailan ang ibang kabataang kasing edad niya ay nahihimbing o kaya naman ay nagre-repaso para sa nalalapit na board exam, si Samuel ay nababalot ng maputing alikabok at lagkit ng sariling pawis. Ang bawat hakbang niya sa mataas na scaffoldings ng itinatayong gusali sa Makati ay isang pakikipagtuos sa kanyang sariling katawan na tila ba bibigay na sa labis na pagod. Ang mga daliri niyang dati ay humahawak ng ruler at lapis para sa mga disenyo ng gusali. Ngayon ay puno ng sugat at kalyo dahil sa magaspang na hollow blocks. Huminto siya sandali upang habulin ang kanyang hininga. Mula sa itaas, tanaw niya ang kumukutitap na mga ilaw ng lungsod. Ang mga ilaw na dati ay nagsilbing simbolo ng kanyang mga pangarap. Ngunit ngayon, ang mga ilaw na yon ay tila mga matang nangungutya sa kanyang kalagayan. Isang matinding pait ang gumuhit sa kanyang lalamunan nang maalala ang kanyang mga libro sa engineering na ngayon ay nakatambak lamang sa ilalim ng kanilang kama. Unti-unting kinakain ng alikabok at limot. Isinakripisyo niya ang lahat para sa kanyang pamilya. Ngunit ang bawat patak ng kanyang pawis ay tila walang halaga sa harap ng katotohanang ang sarili niyang ama ang nagnanakaw ng kanilang bukas. Isang makintab na puting sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng construction site. Mula sa dilim ng kalsada, nakita ni Samuel ang isang anyong pamilyar na lumabas mula sa driver's seat. Ang kanyang puso ay tila pinilit na pigain ng isang higanting kamay nang makilala ang kanyang ama, si Rogelio. Ngunit hindi ang lumang jeepney ang dala nito. Suot ang isang malinis na uniforme, dahan-dahang umikot si Rogelio sa kabilang pinto ng sasakyan at binuksan ito ng may labis na pag-iingat. Tila ba isang alipin na naglilingkod sa kanyang Panginoon. Lumabas si Doña Vivian mula sa sasakyan, ang kanyang gintong alahas ay nagliliyab sa ilalim ng mga streetlights. Nakita ni Samuel kung paano yumukod ang kanyang ama upang ayusin ang laylayan ng damit ng Donya. Isang kilos ng pagpapakumbaba na kailanman ay hindi ginawa ni Rogelio para sa kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang puting alikabok ng semento na bumabalot sa balat ni Samuel ay tila naging isang malamig na baluti ng galit. Pakiramdam niya ay isa siyang anino na nakatingin sa sarili niyang kamatayan. Ang kamatayan ng kanyang paggalang sa lalaking nagbigay sa kanya ng pangalan. Nang makaalis ang sasakyan, dahan-dahang bumaba si Samuel mula sa scaffolding at nagtago sa likod ng isang malaking poste ng semento. Doon, sa gitna ng kadiliman at amoy ng basa pang konkretong sahig, tuluyan ng gumuho ang kanyang katatagan. Hindi siya sumigaw, hindi siya lumikha ng anumang ingay. Ngunit ang bawat pagyanig ng kanyang balikat ay nagpapakita ng isang lumbay na mas malalim pa sa pundasyon ng gusaling kanyang itinatayo. Ang mga luha ay dahan-dahang dumaloy sa kanyang pisngi, lumilikha ng mga guhit sa maputik niyang mukha. Ang bawat hikpi ay tila isang sumpa sa tadhana, isang pagtatanong kung bakit ang katarungan ay tila para lamang sa mga taong kayang bumili nito. Sayang ang talino mo kung dito ka lang magtatapos sa pagbubuhat ng semento, bata. Isang baritono at magaspang na boses ang bumasag sa katahimikan mula sa kanyang likuran. Agad na pinunasan ni Samuel ang kanyang mukha at tumayo ng maayos. Pilit na ibinabalik ang kanyang maskara ng katapangan. Isang lalaking nasa kanyang mga huling bahagi ng 50 ang nakatayo doon, nakasuot ng kupas na jacket at may hawak na isang pirasong papel. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita sa pinakamalalim na lihim ni Samuel. Ang lalaking ito ay madalas niyang makita sa construction site, ngunit hindi kailanman ito nakipag-usap sa kanya ng ganito kalapit. "Sino po kayo?" tanong ni Samuel. Ang kanyang boses ay paos pa rin mula sa pait ng kanyang nararamdaman. Hindi agad sumagot ang lalaki. Tumingin muna ito sa malayo, sa direksyong dinaanan ng sasakyan ni Vivian bago muling ibinalik ang tingin kay Samuel. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Isang nangiting tila may dalang panganib
at pag-asa sa parehong pagkakataon. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay kung ano ang alam ko. Nakita ko kung paano ka tumingin sa sasakyang yun kanina. Alam ko kung sino ang lalaking nagmamaneho para sa Donya. At alam ko rin kung bakit ang mga garage na pagmamay-ari niya sa paligid ng lungsod ay laging sarado, ngunit puno ng mga mamahaling kagamitan. Humakbang ng mas malapit ang lalaki, sapat na upang maramdaman ni Samuel ang tensyon sa pagitan nila. Iniabot nito ang isang maliit na folder na kulay kape. Ang mga gilid nito ay lumana at tila maraming beses nang nabuksan. Gusto mo bang malaman ang katotohanan sa likod ng yaman na sumisira sa pamilya mo? Gusto mo bang malaman kung paano ginagamit ng donyang yan ang pangalan ng ama mo para sa mga transaksyong maaaring magbaon sa inyo sa bilangguan habang buhay? Nanigas ang buong katawan ni Samuel habang nakatitig sa folder. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila naging isang babala. Sa gitna ng dilim at alikabok, isang bagong pinto ang dahan-dahang bumubukas, isang pinto na maaaring maging susi sa kanilang kaligtasan o kaya naman ay ang tuluyang pagguho ng lahat ng pinoprotektahan niya. Ma, hindi na raw po ako pwedeng pumasok bukas hanggat hindi natin nababayaran ang natitirang balanse sa tuition ko. Ang mga salitang iyon mula kay Emil ay tila isang malakas na hampas ng alon na nagpabagsak sa mga pader na pilit itinatayo ni Mila. Nakatayo ang kanyang bunsong anak sa may pintuan. Ang balikat ay nakayuko at ang mga mata ay nakatingin sa kanyang butas na sapatos. Ang puting polo nito na dati ay malinis at plansado, ngayon ay tila nananakit sa paningin ni Mila. Isang simbolo ng kanyang pagsisikap na unti-unti nang nadadaig ng kahirapan. Ang sulat mula sa paaralan na hawak ni Emil ay nanginginig sa kanyang maliliit na daliri. Isang papel na may kapangyarihang magpatigil sa kinabukasan ng isang bata. Dahan-dahang lumapit si Mila at kinuha ang sulat. Hindi niya kailangang basahin ang bawat letra upang malaman ang nilalaman nito. Ang bigat ng kanyang dibdib ay sapat na upang sabihin sa kanya na ang kanilang huling sentimo ay naglaho na sa mga gamot ni Rogelio at sa pang-araw-araw na pagkain. Niyakap niya si Emil ng mahigpit, pilit na itinatago ang sariling takot sa likod ng isang matatag na haplos. Huwag kang mag-alala, anak. Gagawa ng paraan si Mama. Hindi ka titigil sa pag-aaral, pangako iyan. Bulong ni Mila. Kahit na sa loob niya ay hindi niya alam kung saan kukuha ng himala. Nang makatulog ang mga bata, pumasok si Mila sa kanyang maliit na silid. Binuksan niya ang isang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng kanyang mga damit. Doon, sa gitna ng mga lumang litrato at tuyong bulaklak, ay ang kanyang tanging natitirang kayamanan, ang kanyang singsing sa kasal. Isang simpleng gintong tanikala na tanging nag-uugnay sa kanyang kahapon na puno ng pag-asa at sa kanyang kasalukuyang puno ng pait. Habang tinititigan ang singsing sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, naramdaman ni Mila ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ito na lamang ang huling piraso ng kanyang dangal bilang asawa, ang huling bagay na nagpapatunay na minsan ay naging sapat siya para kay Rogelio. Eksaktong bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Rogelio. Bakas sa kanyang mukha ang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling mailap. Nakita niya ang singsing na hawak ni Mila at isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Mila, bakit kailangan mong gawin yan? Bakit mo kailangang magdusa ng ganyan para lang sa pride mo? Bungad ni Rogelio habang itinatapon ang kanyang mga susi sa ibabaw ng cabinet. Para sa pag-aaral ni Emilito Rogelio, hindi ko hahayaang tumigil ang anak ko dahil lang sa kapabayaan mo. Sagot ni Mila. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na talim sa gitna ng kadiliman. Lumapit si Rogelio at hinawakan ang balikat ni Mila, ngunit agad itong iniwas ng huli. Look, Vivian can pay for Emil's school in a heartbeat. Sinabi na niya sa akin na handa siyang tumulong
Bakit kailangang ibenta ang singsing na yan kung may pera namang nakahanda? Huwag ka nang maging matigas ang ulo. This is for our son, Mila. Huwag mong idamay ang bata sa galit mo. Ang bawat salita ni Rogelio ay tila isang lason na idinidilig sa sugat ni Mila. Ang isiping ang edukasyon ng kanyang anak ay babayaran ng perang nagmula sa pagkawasak ng kanilang pamilya ay isang insultong hindi niya kayang lunukin. Tumingin siya kay Rogelio nang may matinding pandidiri, isang tingin na tila ba nakakakita siya ng isang dayuhan sa loob ng sarili niyang bahay. Hinding-hindi ko papakainin o pag-aaralin ang mga anak ko mula sa perang galing sa kanya, Rogelio. Mas pipiliin ko pang maglakad ng nakayapak sa nagbabagang uling kaysa tanggapin ang limos ng babaeng sumira sa atin. Mariing sabi ni Mila bago tumayo at lumabas ng silid. Ngunit bago pa man siya makalayo, isang kakaibang kutob ang nagpatigil sa kanya. Tumingin siya sa maliit na drawer kung saan nakatago ang isang maliit na bakal na kaha. Ang tanging taguan nila ng mahahalagang dokumento. May isang bagay na tila nagbago sa hitsura nito. Lumapit si Mila at naramdaman ang gasgas ng bakal sa kanyang mga daliri. Ang kandado ay tila pinuwersang buksan at ang pintuan nito ay bahagyang nakawang. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang kaba na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hinalughog niya ang loob ng kaha, hinahanap ang isang asul na folder na naglalaman ng pinakaimportanteng papel sa kanilang buhay, ang orihinal na titulo ng kanilang munting lupa at bahay. Ngunit ang kanyang kamay ay tanging hangin lamang ang nakakapa. Nawawala ang titulo, ang tanging dokumentong nagbibigay sa kanila ng karapatang manatili sa ilalim ng bubong na ito ay naglaho na. Lumingon si Mila kay Rogelio. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel, habang ang galit at takot ay nagsasagupaan sa kanyang mga mata. Rogelio, nasaan ang titulo ng bahay natin? Nasaan ang folder na nakatago rito? Ang boses ni Mila ay tila isang paos na bulong na puno ng matinding sindak. Nanatiling tahimik si Rogelio, ngunit ang pag-iwas ng kanyang tingin at ang marahas na paglunok ng kanyang laway ay sapat na sagot para kay Mila. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging isang mabigat na pasanin, isang hudyat na ang kanilang tanging kanlungan ay hindi na sa kanila. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, napagtanto ni Mila na hindi lamang ang kanyang puso ang ipinagpalit ni Rogelio, kundi pati na rin ang tanging proteksyong natitira para sa kanyang mga anak. Rogelio, isang beses ko lang itatanong ito sa iyo. Nasaan ang titulo ng bahay na ito? Ang boses ni Mila ay tila isang malamig na hanging umiihip sa gitna ng kanilang sala. Tuyot at walang kahit anong emosyon. Ang bawat salita ay may bigat na kayang magpaguho sa marupok nilang dingding. Nakatayo siya sa harap ng asawa, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang apron, pilit na pinipigilan ang panginginig na nagmumula sa kanyang kaibuturan. Huminga ng malalim si Rogelio, isang mahabang buntong hininga na tila ba siya pa ang biktima sa sitwasyong ito. Hindi siya tumingin kay Mila. Sa halip ay muling kinabig ang kanyang mga gamit sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang pag-iwas ay isang malakas na kumpirmasyon na tuluyan ng dumuot sa puso ni Mila. Mila, makinig ka muna. Hindi ko yan kinuha para sa sarili ko lang. Ginamit ko ang titulo bilang kolateral sa isang investment na siguradong magpapabago sa buhay natin. Ibinigay ko kay Vivian dahil siya lang ang may kakayahang magpalago ng pera natin sa mga garage na itinatayo niya. Paliwanag ni Rogelio. Ang kanyang boses ay muling bumalik sa tono ng isang mahusay na mambubola. Isipin mo na lang, kapag kumita na ang garage, mababawi natin ang titulo at higit pa doon ang babalik sa atin. Lahat ng ito ay para sa kinabukasan nina Samuel at Emil. Para hindi na tayo maghirap. May nanbatin ba para sa amin o para sa kanya? Ang tanong ni Mila ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng dula-dulaan ni Rogelio.
Ipinusta mo ang tanging bubong na sumisisilong sa mga anak mo para sa isang babaeng hindi naman tayo kilala. Para sa isang negosyong ikaw lang ang nakakaalam. Rogelio, wala ka nang itira sa amin, kundi ang dangal. Pati ba naman ang bahay na ito ay ipamimigay mo rin. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Samuel. Nanatiling tahimik ang binata habang nakikinig sa usapan ng kanyang mga magulang. Ang bawat salita ni Rogelio ay tila mga pako na idinidiin sa kanyang pagkatao. Lumapit si Samuel. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal na niyang kinikimkim. Investment? Tay, huwag mo na kaming gawing tanga. Ibinigay mo ang titulo kay Vivian dahil kontrolado niya ang leeg mo. Ipinagpalit mo ang seguridad namin para lang maging driver at sunod-sunuran sa donyang yan. Sabi ni Samuel, ang kanyang boses ay puno ng pait. Huwag mong gamitin ang pangalan ko para bigyang katwiran ang pagiging makasarili mo. Hindi ko kailangan ng perang galing sa pagtatraidor niyo ni Vivian. Ang palad ni Rogelio ay mabilis na dumapo sa pisngi ni Samuel, isang marahas na pagtama na nag-iwan ng pulang marka at nagpatigil sa pag-ikot ng mundo sa loob ng maliit nilang sala. Walang anumang tunog na narinig matapos ang sampal na yon, tanging ang mabilis na paghinga ni Rogelio na punong-puno ng matinding galit dahil sa paghamon sa kanyang awtoridad. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Ako pa rin ang ama mo. Lahat ng sakripisyo ko ay para sa inyo. Sigaw ni Rogelio, ang kanyang mga ugat sa leeg ay tila puputok na sa tensyon. Dahan-dahang humakbang si Mila at tumayo sa gitna ni Rogelio. At Samuel, hindi siya sumigaw, hindi siya lumuha. Tiningnan niya si Rogelio nang may matinding lamig na tila ba pinagmamasdan niya ang isang bangkay. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi matitibag ng kahit anong dahas ni Rogelio. Sa sandaling iyon, ang takot ni Mila ay naglaho, napalitan ng isang bakal na determinasyong protektahan ang kanyang anak. Huwag mong uulitin iyan, Rogelio. Huwag mong itataas ang kamay mo sa anak ko sa loob ng bahay na ito. Ang boses ni Mila ay mahina, ngunit punong-puno ng awtoridad na nagpatahimik sa asawa. Maaring hawak ni Vivian ang titulo ng lupang ito, pero ang mga anak ko, kailanman ay hindi niyo magiging pag-aari. Tumalikod si Samuel at pumasok sa kanyang silid nang hindi nagsasalita. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang bumbilya, tinitigan niya ang kanyang mga reviewer at ang application form para sa engineering board exam. Dahan-dahan niyang itinupi ang papel. Isang marahas na pagtiklop na tila ba tinatapos na ang isang kabanata ng kanyang buhay. Ang kanyang pangarap na maging isang lisensyadong inhinyero ay tila naging isang malayo at malabong bituin sa gitna ng madilim na langit. Kinabukasan, maagang nagising si Samuel. Hindi niya dinala ang kanyang mga libro. Sa halip, isinuot niya ang kanyang pinakalumang t-shirt at kumuha ng isang malaking bag para sa kanyang mga kagamitan sa construction. Tumingin siya sa kanyang ina na abala sa pagluluto ng lugaw. Ang mga mata nito ay namumugto pa rin mula sa puyat at sakit. Ma, huwag na kayong magluto ng marami. Simula ngayon, ako na ang bahala sa lahat. Hindi muna ako tutuloy sa board exam. Sabi ni Samuel bago tuluyang lumabas ng pinto. Iniwan ng kanyang ina na nakatayo sa gitna ng usok ng uling. Ang puso ay muling nadurog sa sakripisyong kailangang gawin ng kanyang anak para sa pagkakamali ng isang ama. Ang bawat hakbang ni Samuel sa loob ng marangyang pasilyo ng Almazan Pawn Shop ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Ang amoy ng malamig na bakal, pinakintab na sahig, at ang halimuyak ng mamahaling pabango ay sadyang malayo sa amoy ng uling at pawis na kinalakihan niya sa tondo. Dito, ang bawat sulok ay kumikinang. Ngunit ang bawat ningning ay tila nagpapaalala sa kanya ng kadilimang sinapit ng kanyang pamilya. Tinanggap niya ang trabaho bilang isang tagabuhat at tagahatid ng mga kagamitan
isang posisyong mababa. Ngunit ito ang tanging paraan upang makapasok siya sa kuta ng babaeng nagnanakaw sa kanilang buhay. Isang hapon, habang naglilinis si Samuel ng mga salaming dingding sa gilid ng garahe, natigilan siya sa isang tagpong tila humiwa sa kanyang puso. Nakita niya ang kanyang ama, si Rogelio, na may hawak na basahan at pampakintab. Nakaluhod si Rogelio sa tabi ng sasakyan ni Vivian. Maingat na pinupunasan ang sapatos ng donya na nadungisan ng kaunting putik. Ang anyo ng kanyang ama. Ang lalaking dati ay matikas na humahawak sa manibela ng jeepney, ngayon ay tila isang aninong walang sariling tinig, sumusunod sa bawat kumpas ng daliri ni Vivian. Ang bawat pagyuko ni Rogelio ay tila isang mabigat na sipa sa dibdib ni Samuel. Isang kumpirmasyon na ang pagmamahal na ipinagpalit ng kanyang ama ay may kapalit na matinding pagkaalipin. Samuel, bilisan mo riyan. Dalhin mo ang mga dokumentong ito sa itaas, sa private office ni Doña Vivian. Ang utos ng isang supervisor na pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Tinanggap ni Samuel ang isang makapal na folder. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa bigat nito, kundi dahil sa pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Habang paakyat sa hagdan, naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila isang mabilis na tambol na sumasabay sa bawat segundo ng takot at determinasyon. Nang makarating sa itaas, nakita niyang nakabukas ng bahagya ang pinto ng opisina. Wala ang donya sa loob. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Inilapag niya ang folder sa ibabaw ng malaking lamesang mahogani. Ngunit ang kanyang mga mata ay agad na nahaling sa isang nakabukas na drawer. Doon, nakita niya ang mga bill ng kuryente at tubig na para sa mga garage na binanggit ni Rogelio. Kinuha niya ang isa at nanlaki ang kanyang mga mata. Ang halaga ng kuryente sa mga saradong garage ay mas mataas pa kaysa sa isang pabrika. Walang lohika ang mga numerong ito para sa isang simpleng imbakan ng sasakyan. Habang binabasa ang iba pang mga papel, nakita ni Samuel ang pangalan ng kanyang ama sa ilalim ng isang dokumento. Ito ay isang waiver, isang kasulatan na nagsasabing si Rogelio Vergel ang tanging may-ari at responsable sa lahat ng operasyon ng mga nasabing garage. Napagtanto ni Samuel ang malupit na katotohanan. Ginagamit ni Vivian ang pagiging inosente at pagkasilaw sa pera ng kanyang ama upang gawin itong panangga sa mga ilegal na transaksyon. Kung sakaling bumagsak ang batas, hindi si Vivian ang mabibilanggo, kundi ang kanyang ama. Sa gitna ng kanyang pagkashock, narinig ni Samuel ang tunog ng pagpihit ng trangka ng pinto. Ang kanyang hininga ay tila tumigil at ang lamig ng aircon sa silid ay tila naging yelo sa kanyang balat. Wala na siyang oras upang itago ang mga papel o lumabas sa silid. Bumukas ng tuluyan ang pinto. Pumasok si Doña Vivian, hawak ang isang baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay agad na tumama sa nakatayong figura ni Samuel sa likod ng kanyang lamesa. Ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi ay dahan-dahang napalitan ng isang mapanganib na titig. Isang titig na tila ba nakahuli ng isang daga sa loob ng isang bitag. Masyadong matalino ang mga mata mo para sa isang hamak na trabahador, Samuel. Ang boses ni Vivian ay mahina, ngunit tila isang talim na dahan-dahang humahaplos sa leeg ng binata. Hindi mo ba alam na ang mga taong masyadong maraming nalalaman ay kadalasang hindi nagtatagal sa mundong ito? Nanatiling nakatayo si Samuel. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng lamesa, habang ang pawis ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang gilid ng noo. Sa gitna ng tensyon, napagtanto niya na ang kanyang paghahanap ng katarungan ay dinala siya sa mismong bibig ng panganib. Minsan, ang katawan ay marunong sumuko kahit ang puso ay ayaw pang bumitaw. Sa gitna ng maingay at mainit na palengke ng Tondo, kung saan ang amoy ng lansa at nabubulok na gulay ay humahalo sa alinsangan ng hapon,
Si Mila ay tila isang kandilang unti-unti nang nauubos ang mitya. Ang kanyang mga kamay ay patuloy sa mabilis na pag-aabot ng barya at pagbabalot ng ulam. Ngunit ang kanyang paningin ay nagsisimula nang dumaan sa isang makapal na hamog. Ang bawat ingay ng mga mamimili ay tila nanggagaling na sa ilalim ng tubig. Malayo, malabo, at nakalulunod. Hindi na naramdaman ni Mila ang pagbitaw ng kanyang mga daliri sa hawakan ng sandok. Ang mundo ay dahan-dahang uminog. Ang mga kulay ng paligid ay naghalo-halo hanggang sa tanging dilim na lamang ang natira. Ang kanyang katawan ay bumigay at tumama sa semento. Isang pagbagsak na hindi man lamang niya naramdaman. Sa huling sandali ng kanyang kamalayan, ang tanging naisip niya ay ang mukha ni Samuel, ang anak na isinakripisyo ang pangarap para sa kanya. Nang imulat ni Mila ang kanyang mga mata, hindi ang malambot na unan ng VIP room sa Makati ang bumungad sa kanya. Sa halip, ang amoy ng matapang na antiseptiko at ang siksikang hininga ng maraming tao sa loob ng isang pampublikong ward ang sumalubong sa kanyang ulirat. Nakahiga siya sa isang kalawanging kama na may manipis na sapin, kung saan ang tanging naghihiwalay sa kanya sa ibang pasyente ay isang kupas na kurtina. Ang init sa loob ng silid ay sapat na upang mahilo ang kahit sinong malakas. Ngunit para kay Mila, ito ang pamilyar na amoy ng kanyang katayuan sa buhay. Isang paalala na siya ay nasa ilalim, habang ang kanyang asawa ay nasa itaas. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na humahawak sa kanyang palad. Paglingon niya, nakita niya si Samuel. Ang kanyang anak ay mukhang hindi natulog ng maraming gabi. Ang mga mata nito ay namumula at ang mukha ay balot ng matinding pag-aalala. Ang puting polo ni Samuel ay may mga bahid pa rin ng alikabok mula sa trabaho. Isang piping saksi sa hirap na dinaranas nito. "Ma, gising ka na po pala," sabi ng doktor. "Sobrang pagod at gutom lang daw po ang dahilan." "Kailangan niyo pong magpahinga," bulong ni Samuel. Ang boses ay puno ng pait na pilit itinatago. "Ang tay mo? Alam ba niya?" Mahinang tanong ni Mila. Ang pag-asa ay tila isang maliit na kislap sa gitna ng kadiliman. Yumuko si Samuel. Hindi niya kayang sabihin sa ina na tinawagan niya ang kanyang ama ng paulit-ulit. Ngunit ang bawat tawag ay napupunta lamang sa voicemail. Hindi niya kayang sabihin na habang si Mila ay nakahiga sa malamig na sahig ng palengke, si Rogelio ay suot ang isang mamahaling barong. Nakatayo sa tabi ni Vivian sa ilalim ng kumukutitap na mga chandelier para sa grand opening ng bagong branch ng Almazan Pawn Shop. Ang kanyang ama ay abala sa pag-inom ng wine at pakikipagkamay sa mga taong hindi naman siya tunay na kilala, habang ang kanyang asawa ay nag-aagaw buhay sa isang ospital na kulang sa gamot at atensyon. "Nasa trabaho po si tatay, ma. Baka hindi lang niya narinig ang telepono." Pagsisinungaling ni Samuel, isang kasinungalingan na tila isang laso na dumudurog sa kanyang sariling lalamunan. Nang lumabas si Samuel sa ward upang kumuha ng tubig, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang cellphone sa loob ng bulsa. Akala niya ay ang kanyang ama na ang tumatawag, ngunit ang numero ay hindi rehistrado sa kanyang contact list. Ito ang misteryosong lalaki mula sa construction site. Binuksan ni Samuel ang mensahe at sa bawat salitang binabasa niya, ang lamig sa kanyang mga ugat ay tila nagiging yelo. "Huwag ka nang umasa sa ama mo. Ngayong gabi, ang lahat ng papeles para sa mga bagong garage ay pinapirmahan na sa kanya. Vivian is using your father's name for money laundering. Kapag pumutok ang iskandalo, ang ama mo ang makukulong habang buhay, habang si Vivian ay malayang lalakad palayo. Oras na para mamili ka, Samuel. Ililigtas mo ba ang pamilya mo? O hahayaan mong tuluyang lamunin ng dilim ang inyong pangalan?" Nanigas si Samuel sa gitna ng mataong pasilyo ng ospital. Tumingin siya sa pinto ng ward kung saan nakahiga ang kanyang inang wala ng lakas.
Ang galit na matagal na niyang kinikimkim ay tila isang bulkan na handa ng sumabog. Sa sandaling iyon, ang batang Samuel na puno ng pangarap ay tuluyan ng pumanaw at ang lalaking handang pumatay ng sariling damdamin para sa katarungan ay isinilang. Ang bawat titik sa screen ng kanyang cellphone ay tila mga uling na nagbabaga, humahapdi sa kanyang mga mata at tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Nanatiling nakatitig si Samuel sa mensaheng iyon habang ang amoy ng luma at maruming paligid ng pampublikong ospital ay tila sumasakal sa kanya. Sa bawat paghinga ng kanyang ina na maririnig sa katahimikan ng ward, lalong tumitindi ang determinasyon sa kanyang dibdib. Hindi na sapat ang magtrabaho. Kailangan niyang lumaban. Gamit ang talinong dati, ay inilian niya para sa pagbuo ng mga gusali. Dahan-dahang lumabas si Samuel sa ward. Iniwan ang kanyang inang mahimbing na natutulog dahil sa pagod. Ang bawat hakbang niya sa malamig na pasilyo ay tila isang panata. Bumalik siya sa Almazan Pawn Shop sa kalagitnaan ng gabi, gamit ang susi na kinuha niya mula sa isang lasing na supervisor noong nakaraang linggo. Ang katahimikan sa loob ng gusali ay tila isang buhay na nilalang, nagmamasid sa bawat galaw niya. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang mahinang pag-ikot ng mga bentilador sa kisame. Muli siyang pumasok sa opisina ni Vivian. Sa pagkakataong ito, hindi siya padalos-dalos. Ginamit niya ang liwanag mula sa kanyang cellphone upang halughugin ang mga cabinet sa ilalim ng lamesa. Doon, sa likod ng mga makakapal na folder ng mga legal na transaksyon, natagpuan niya ang isang itim na ledger. Isang aklat na walang anumang marka sa labas, ngunit punong-puno ng mga lihim sa loob. Ang bawat pahina ay naglalaman ng 2 listahan ng halaga. Ang isa ay para sa publiko, at ang isa naman ay ang tunay na halagang dumadaloy sa mga garage na pinamumunuan ni Rogelio. Nakita ni Samuel ang pirma ng kanyang ama sa ilalim ng bawat pahina. Ang bawat kurba ng panulat ni Rogelio ay tila isang hiyaw ng pagpapakamatay. Hindi na intindihan ng kanyang ama ang kanyang nilalagdaan, ang mga teknikal na termino sa Ingles at ang mga komplikadong numero ay sadyang ginawa upang malito ang isang simpleng Draper. Ginamit mo siya, Vivian. Ginawa mo siyang panangga sa sarili mong dumi. Bulong ni Samuel, ang kanyang mga panga ay nanginginig sa matinding puot. Kinuha niya ang kanyang cellphone at isa-isang kinuhaan ng larawan ang bawat pahina. Ang liwanag ng screen ay tila isang sandata sa gitna ng kadiliman. Bawat pagpindot niya ay isang hakbang patungo sa pagbagsak ng donya. Ngunit sa gitna ng kanyang ginagawa, isang kakaibang pakiramdam ang dumaan sa kanyang likuran. Ang hangin sa loob ng opisina ay tila biglang naging mas malamig. Narinig niya ang mahinang pagpihit ng trangka ng pinto sa labas ng pasilyo, sinundan ng mabibigat na hakbang na papasok sa gusali. Hindi ito ang mga hakbang ng isang ordinaryong gwardiya. Ang mga ito ay tunog ng mga sapatos na gawa sa matigas na balat, mabilis at may awtoridad. Biglang bumukas ang mga ilaw sa buong pasilyo. Ang liwanag ay tumagos sa ilalim ng pinto ng opisina. Naniga si Samuel sa kanyang kinatatayuan. Ang itim na ledger ay hawak pa rin niya sa kanyang nanginginig na kamay. Hindi siya makagalaw. Mula sa labas, narinig niya ang boses ng isang lalaking sumisigaw ng mga kautusan. Selyuhan ang lahat ng labasan. Walang sino mang lalabas o papasok. Ito ay isang sorpresang inspeksyon mula sa kawanihan ng buwis at katarungan. Ang bawat tibok ng puso ni Samuel ay tila isang tambol na nagbababala ng kanyang huling sandali. Nakulong siya sa loob ng silid na hawak ang pinakamabigat na ebidensya laban sa donya. Ngunit kasabay nito, ito rin ang ebidensyang direktang magtuturo sa kanyang ama bilang pangunahing kriminal. Kung lalabas siya ngayon, maliligtas niya ang katotohanan, ngunit tuluyan niyang ibabaon si Rogelio sa bilangguan. Sa sandaling iyon, ang pinto ng opisina ay dahan-dahang bumukas.
Ang anino ng isang opisyal ay humaba sa sahig at ang tanging naghihiwalay kay Samuel sa tuluyang pagbagsak ay ang manipis na tabiki ng isang malaking cabinet. Ano ang pipiliin niya? Ang katarungan para sa kanyang ina o ang kaligtasan ng amang nagtraidor sa kanila? Ang bawat patak ng tubig mula sa gripo ng ospital ay tila isang paalala sa bawat segundong lumilipas sa buhay ni Mila. Sa harap ng maliit at may lamat na salamin sa banyo ng pampublikong ward, pinagmasdan niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang mga mata niyang dati ay puno ng kislap ng pag-asa. Ngayon ay tila 2 tuyong balon na wala nang mailabas na luha. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, isang kakaibang lamig ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang uri ng katapangan na tanging niyang mga taong nawala na ng lahat ang nakakaalam. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang gusot na buhok at hinugasan ang kanyang mukha ng malamig na tubig. Hindi na siya ang Mila na laging nakayuko at humihingi ng paumanhin para sa kanyang kahirapan. Lumabas siya ng ospital nang walang paalam. Bit-bit ang isang determinasyong kasing tibay ng bakal. Ang kanyang destinasyon ay hindi ang tondo, kundi ang marangyang opisina ng Almazan Pawn Shop. Nang makarating siya sa tapat ng gusali, hindi siya nag-atubili. Pumasok siya sa loob, nilampasan ng mga gwardiya na tila ba isa siyang mahalagang panauhin. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Vivian ay agad na sumalubong sa kanya, ngunit hindi na ito naging sanhi ng kanyang pagkahiya. Nakita niya si Vivian na nakaupo sa kanyang silyang balat. Ang mga daliri ay may hawak na gintong panulat, habang si Rogelio ay nakatayo sa isang sulok, tila isang aninong walang silbi. Mila, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba ay nag-aagaw buhay ka sa ospital? Ang boses ni Vivian ay puno ng pangungutya, ngunit may halong gulat sa kanyang mga mata nang makita ang tindig ni Mila. Naparito ako, hindi para magmakaawa, at lalong hindi para bawiin ang asawa ko. Panimula ni Mila, ang bawat salita ay malinaw at walang panginginig. Humakbang siya papalapit sa lamesa ni Vivian at tumingin ng diretso sa mga mata nito. Isang sandali ng katahimikan ang namayani, kung saan ang tanging nararamdaman ay ang tensyon sa pagitan ng 2 babaeng magkaiba ang mundo. Naparito ako para magpasalamat sa iyo, Vivian, patuloy ni Mila. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Salamat dahil kinuha mo si Rogelio. Salamat dahil tinulungan mo akong makita na ang lalaking itinuring kong kayamanan sa loob ng 20 taon ay isa palang pabigat na matagal ko nang dapat binitawan. Ibinibigay ko na siya sa iyo ng buong buo. Wala nang bawiin, wala nang sumbatan. Naniga si Vivian sa kanyang kinauupuan. Hindi niya inaasahan na ang isang hamak na tindera ng lugaw ay may kakayahang baligtarin ang sitwasyon sa isang iglap. Nakita ni Mila ang pagkataranta sa mga mata ni Rogelio, ang pagkabigla ng asawang akala ay habambuhay siyang iiyakan ng kanyang pamilya. You think you're so brave, Mila? Ang boses ni Vivian ay naging matalim at puno ng banta. Akala mo ba ay matatapos ang lahat sa pagtalikod mo sa asawa mo? Don't forget, I own the land where your small stall is located. Isang tawag ko lang at ang munting karinderya na bumubuhay sa iyo ay magiging tumpok na lamang ng basura. Hindi na tinag si Mila. Lumapit siya ng mas malapit, sapat na upang maramdaman ni Vivian ang init ng hininga ng isang inang handang lumaban. Maaring hawak mo ang lupa, Vivian, pero ang lakas ko ay hindi nanggagaling sa mga titulo o pera. Nanggagaling ito sa katotohanang wala ka ng anumang pwedeng nakawin sa akin. Dahil ang lahat ng mahahalaga sa buhay ko, ang mga anak ko, ay hindi mo kailanman kayang bilhin. Tumalikod si Mila at naglakad palabas. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng dignidad na tila ba siya ang tunay na donya sa silid na yon. Ngunit sa likod ng kanyang pag-alis, narinig niya ang marahas na pagpalo ni Vivian sa lamesa at ang mabilis na pagkuha nito ng telepono. Hello? Ipa-clear niyo ang lahat ng illegal structures sa kanto ng palengke sa Tondo.
Ngayon din, siguraduhin niyo na walang maiiwang kahit isang pirasong kahoy. Ang bulyaw ni Vivian na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Napatigil si Mila sa labas ng gusali. Ang sikat ng araw ay tila naging masyadong maliwanag para sa kanyang paningin. Alam niyang ang digmaang ito ay pumasok na sa pinakamadilim na bahagi. Ang tanging hanapbuhay na natitira sa kanya ay nasa panganib na, at ang puot ni Vivian ay tila isang apoy na handang lamunin ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit sa kabila ng kaba, naramdaman ni Mila ang isang hindi maipaliwanag na gaan sa kanyang dibdib. Sa wakas, ang tanikala ay naputol na. Ang usok mula sa nagkakagutay-gutay na mga kahoy ng kanyang munting karinderya ay tila isang itim na bandila ng pagkatalo na lumulutang sa hangin ng tondo. Nakatayo si Mila sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga kamay ay nakalaylay sa kanyang gilid habang pinapanood ang mga tauhan ng munisipyo. Sa ilalim ng utos ni Vivian, nagibain ang bawat poste na kanyang itinayo sa loob ng maraming taon. Walang tunog ng pagprotesta ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang bawat pagdurog sa semento at pagbaklas sa yero ay tila mga suntok na tumatama sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo at matigas. Alam niya na ang bawat piraso ng guhos sa kanyang harapan ay patunay lamang ng takot ni Vivian sa isang babaeng wala nang itinatago. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng marangyang mansyon ni Vivian, nakaupo si Rogelio sa isang malambot na sopa. Ngunit ang kanyang pakiramdam ay tila nakaupo siya sa ibabaw ng mga pako. Ang lamig ng aircon ay hindi sapat upang palamigin ang nag-aapoy na pagsisisi sa kanyang dibdib. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay na dati ay amoy grasa at uling. Ngayon ay malinis at amoy mamahaling sabon. Ngunit pakiramdam niya ay mas marumi pa ito kaysa noon. Naalala niya ang bawat ngiti ni Mila habang inihahain ang mainit na lugaw. Ang init ng kanilang maliit na tahanan na puno ng tawanan ng mga anak, na ngayon ay pinalitan ng isang malawak na katahimikan at ang matatalim na tingin ni Vivian. "You look pathetic, Rogelio. Bakit hindi mo kainin ang inihanda kong steak? Mas masarap yan kaysa sa mga pagkaing kalye na nakasanayan mo." Ang bawat salita ni Vivian ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang pagkatao. Hindi sumagot si Rogelio. Sa halip, tumayo siya at lumabas ng mansyon ng walang paalam. Naglakad siya patungo sa isang pamilyar na kainan sa kanto at bumili ng mga pagkaing alam niyang paborito nina Samuel at Emil. Sa bawat hakbang niya patungo sa kanilang lumang bahay sa tondo, ang bigat ng kanyang daladalang plastik ay tila lalong bumibigat. Nais niyang bumawi, nais niyang maramdaman muli ang init ng isang tunay na pamilya, kahit sa loob lamang ng isang gabi. Nang makarating siya sa tapat ng kanilang pinto, dahan-dahan siyang kumatok. Ang bawat pagtama ng kanyang kamao sa kahoy ay tila isang pagsusumamo para sa kapatawaran. Bumukas ang pinto at lumabas si Samuel. Ang anyo ng kanyang anak ay tila isang pader na hindi matitibag. Madilim ang tingin, matigas ang panga, at ang mga balikat ay balot ng kapaguran mula sa construction site. "Tay, anong ginagawa niyo rito?" Ang boses ni Samuel ay walang bakas ng pagkilala. Tila ba isang estranghero ang kanyang kinakausap. "Samuel, anak, nagdala ako ng pagkain. Alam kong hindi pa kayo naghahapunan ng mama mo. Paborito niyo ito," sabi ni Rogelio. Pilit na pinasisigla ang kanyang boses habang iniabot ang plastik. Tiningnan lamang ni Samuel ang pagkaing inaalok ng ama. Pagkatapos, dahan-dahan niyang kinuha ang plastik at nang walang pag-aalinlangan ay inilapag ito sa sahig, sa labas ng kanilang pinto. Ang pagkaing nakabalot sa plastik ay unti-unting lumabas at humalo sa dumi ng kalsada. Ang bawat subo rito ay lasang dugo ng sakripisyo ni mamatay. "Huwag mo kaming busugin ng perang galing sa babaeng naggiba ng hanapbuhay namin." Ang bawat salita ni Samuel
ay tila isang hatol ng kamatayan para sa huling pag-asa ni Rogelio. Mas pipiliin naming magtiis sa gutom kaysa tanggapin ang kahit anong galing sa'yo. Umalis ka na bago ka pa makita ni Mama. Padabog na isinara ni Samuel ang pinto. Iniwan si Rogelio na nakatayo sa gitna ng madilim na eskinita kasama ang pagkaing unti-unting nilalamo ng lupa. Sa kanyang pagbabalik sa mansyon ni Vivian, dahan-dahan siyang pumasok sa back door upang hindi mapansin. Ngunit bago pa man siya makarating sa kanyang silid, narinig niya ang boses ni Vivian mula sa opisina nito. Nakikipag-usap sa telepono. Don't worry about the investigation. Lahat ng dokumento para sa garage ay nasa pangalan ni Rogelio. Siya ang pipirma sa lahat ng huling papeles bukas. Kapag pumutok ang iskandalo ng money laundering, he's just a driver. Nobody will care if he goes to jail for life. Ginamit ko lang naman siya para may panangga ako. He's too stupid to realize he's signing his own death warrant. Ang bawat salita ni Vivian ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Rogelio. Nanigas siya sa likod ng pinto, ang kanyang hininga ay tila tumigil habang ang katotohanan ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang isipan. Ang babaeng inakala niyang magliligtas sa kanya mula sa kahirapan ay siya palang magbabaon sa kanya sa impyerno. Ano ang gagawin ni Rogelio ngayong alam na niyang ang bawat halik at yaman na ibinigay sa kanya ay may kapalit na habambuhay na pagkakakulong? Ang bawat hakbang ni Samuel sa madilim na eskinita patungo sa isang tagong kapehan sa kanto ng avenida ay tila paglakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Ang lamig ng gabi ay hindi sapat upang pawiin ang pawis na namumuo sa kanyang noo. Sa loob ng kanyang bag, ang mga litratong kinuha niya mula sa ledger ni Vivian ay tila naging kasing bigat ng 1 toneladang semento. Alam niyang sa sandaling ibigay niya ang mga ito sa taong naghihintay sa kanya, wala na siyang balikan. Sa loob ng kapehan, naamoy lumang dyaryo at usok ng sigarilyo, nakaupo si Sir Dante. Isang mamamahayag na ang mga mata ay tila nakakita na ng lahat ng uri ng kasamaan sa lipunan. Inilapag ni Samuel ang mga dokumento sa ibabaw ng lamesang kahoy na puno ng mantsa ng kape. Ang bawat paglapag ng papel ay tila isang tunog ng hatol na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sigurado ka na ba rito, Samuel? Kapag ginamit natin ito, hindi lang si Vivian ang babagsak. Ang ama mo ang unang tatamaan ng kidlat dahil ang pangalan niya ang nasa bawat dokumentong ito. Ang boses ni Dante ay mahina, ngunit punong-puno ng babala. Nanigas ang mga panga ni Samuel. Tumingin siya sa malayo. Iniisip ang kanyang inang si Mila na hanggang ngayon ay pilit na itinatayo ang kanyang dignidad mula sa mga guho ng kanilang karinderya. Ang katarungan ay walang pinipiling dugo, sir. Ang ama ko ang pumili ng landas na ito nang talikuran niya kami para sa ginto ng ibang tao. Hindi ko hahayaang ang nanay ko ang magbayad para sa mga kasalanang hindi niya ginawa. Ngunit sa kabila ng matitigas na salita, may isang bahagi ng puso ni Samuel ang tila pinipiga. Alam niyang kailangan niya ng isa pang mahalagang piraso ng ebidensya. Ang orihinal na kontratang itinatago ni Vivian kung saan direktang nakasaad ang paglilipat ng mga ilegal na pondo sa pangalan ni Rogelio. Upang makuha ito, kailangan niyang isuot ang isang maskara na kailanman ay hindi niya naisip na kayang gawin. Kinabukasan, pumunta si Samuel sa opisina ni Vivian. Hindi siya pumasok bilang isang rebeldeng anak, kundi bilang isang batang naghahanap ng pagkakaunawaan. Nakita niya ang kanyang ama sa labas ng gusali, mukhang balisa, at tila pasan ang buong mundo. Lumapit si Samuel ng may malambot na anyo, isang pagkukunwari na tila bumasag sa kanyang sariling pagkatao. Tay, pasensya na po sa inasal ko noong nakaraan. Nagdilim lang po ang paningin ko dahil sa nangyari kay Mama. Ang boses ni Samuel ay puno ng pekeng pagsisisi, isang tono na tila musika sa pandinig ni Rogelio na uhaw sa pagkilala ng kanyang anak. Anak, ayos lang iyon. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan natin.
Pero maniwala ka, lahat ng ito ay matatapos na rin, sabi ni Rogelio habang hinahawakan ang balikat ni Samuel. Ang init ng kamay ng kanyang ama ay tila isang laso na gumagapang sa kanyang balat. Ngunit pinilit niyang huwag kumibo. Ginamit ni Samuel ang pagkakataong yon upang tulungan ang kanyang ama sa mga papeles na pinapirmahan ni Vivian. Habang abala ang gwardiya, mabilis na kinuha ni Samuel ang isang selyadong sobre mula sa folder ni Rogelio. Ang bawat paggalaw ng kanyang kamay ay tila isang panakaw na hininga sa gitna ng panganib. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina ni Vivian. Nakatayo ang donya doon, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan ang mag-ama. Ang kanyang titig ay hindi gaya ng dati na puno ng pangungutya. Ngayon, ang kanyang mga mata ay may halong hinala, tila isang mga ngaso na nakaramdam ng presensya ng isang kaaway sa loob ng kanyang bakuran. Masyadong naging malapit ang mag-ama sa isang iglap, hindi ba? Ang boses ni Vivian ay tila isang malamig na hanging dumaan sa pagitan nila. Lumapit siya kay Samuel at hinawakan ang baba nito. Pinilit siyang tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Sana ay totoo ang pagsisising iyan, Samuel, dahil ang mga taong nagpapanggap sa harap ko ay kadalasang nakakahanap ng sarili nilang libingan bago pa sila makahingi ng tawad. Nanatiling matatag ang tingin ni Samuel, ngunit sa loob niya, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babalang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Hawak niya ang ebidensya sa loob ng kanyang bulsa, ngunit ang tingin ni Vivian ay tila isang tanikalang unti-unting sumasakal sa kanya. Nakataya ang lahat sa isang galaw, sa isang pagkakamali, at sa isang katotohanang maaaring magwasak sa kanila ng tuluyan. Ang halimuyak ng kumukulong sinigang na hipon at ang malinamnam na amoy ng adobong manok ay dahan-dahang gumagapang sa bawat sulok ng munting bahay sa tondo. Sa gitna ng kusinang dati ay puno ng buhay, ngunit ngayon ay nagpapagaling pa mula sa mga sugat ng kahapon. Nakatayo si Mila sa harap ng kalan. Ang bawat paghalo niya sa sandok ay tila isang ritual ng pamamaalam. Ito ang mga paboritong luto ni Rogelio, mga pagkaing naging saksi sa kanilang mga pangarap noong nagsisimula pa lamang sila, noong ang tanging kayamanan nila ay ang pag-ibig sa isa't isa. Nang marinig ni Mila ang marahang pagtama ng kamao sa kanilang pintong kahoy, hindi siya lumingon. Alam niya ang bigat ng mga hakbang na yon. Pumasok si Rogelio nang may pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa paligid ng bahay na tila ba isa siyang bisitang naliligaw. Nakikita niya ang hapagkainan na nakahanda na. May malinis na sapin, basong may tubig, at ang mga pagkaing matagal na niyang hindi natitikman sa marangyang mansyon ni Vivian. Mila, salamat sa paanyaya mo. Ang boses ni Rogelio ay paos. Tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Akala ko ay hinding-hindi na ako makakatapak muli sa loob ng bahay na ito. Maupo ka na, Rogelio. Kumain muna tayo. Maikling sagot ni Mila. Ang kanyang boses ay walang pait, ngunit wala ring tamis. Ito ay isang uri ng katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Lumabas si Samuel mula sa kanyang silid at tahimik na naupo sa tapat ng kanyang ama. Walang naganap na pagbati, tanging ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa pinggang seramika ang bumabasag sa katahimikan. Habang kumakain, pinagmasdan ni Mila ang kanyang anak. Ang mga kamay ni Samuel ay puno ng sugat at ang mga kuko ay may bakas pa rin ng semento na hindi na matanggal ng sabon. Ang bawat subo ni Samuel ay tila may kasamang pagtitiis. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Mila ang pag-init ng kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kutsara at tumingin sa malayo, pinipigilan ang pagtulo ng luha. Nakita niya ang matinding kaibahan, ang mga kamay ni Samuel na nagsakripisyo para sa pamilya at ang mga kamay ni Rogelio na malinis at amoy mamahaling sabon
ngunit puno ng mga pirma ng pagtatraidor. Ang bawat gatla sa palad ng kanyang anak ay tila isang sulat ng pag-ibig para sa kanya, habang ang kaginhawaan ng kanyang asawa ay isang paalala ng kanilang pagkawasak. Mila, alam mo bang pinagsisisihan ko ang lahat? Biglang pagsasalita ni Rogelio. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang plato. Maling-mali ako. Akala ko ay para sa inyo ang ginagawa ko. Pero ngayong narito ako, nararamdaman ko ang tunay na init ng isang tahanan. Handa akong magbago. Handa akong bawiin ang lahat mula kay Vivian. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Samuel. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa ama. Tila binabasa ang bawat kasinungalingang maaring lumabas sa bibig nito. Sa loob ng bulsa ni Samuel, nararamdaman niya ang selyadong sobre na ninakaw niya mula sa opisina ni Vivian. Ang ebidensyang magtutulak sa lalaking ito patungo sa rehas. Bawiin, Rogelio? Paano mo mababawi ang mga taon na nawala? Paano mo mababawi ang pangarap ni Samuel na maging inhinyero na ngayon ay nauwi sa pagbubuhat ng semento? Ang tanong ni Mila ay mahina, ngunit bawat salita ay tila isang hampas ng alon sa pagkatao ni Rogelio. Sa gitna ng tensyon, ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng matinis na tunog ng cellphone na nagmumula sa bulsa ni Rogelio. Ang pangalang nakasulat sa screen ay tila isang lason na nagpalamig sa buong silid. Vivian. Nanginginig ang mga daliri ni Rogelio habang tinititigan ng cellphone. Sinubukan niyang huwag itong sagutin, ngunit ang patuloy na pagyanig nito ay tila isang utos na hindi niya kayang baliin. Sa huli, pinindot niya ang speakerphone nang hindi namamalayan, marahil sa pagnanais na ipakita sa kanyang pamilya na wala na siyang itinatago. Nasaan ka, Rogelio? Ang boses ni Vivian ay tila isang talim ng yelo na tumatago sa telepono. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung nasaan ka. Isang oras, Rogelio. Mayroon kang isang oras para bumalik dito at pirmahan ang huling dokumento para sa transfer ng mga assets sa Tondo. Kung hindi ka sisipot, huwag kang magtataka kung bukas na bukas din ay may mga pulis na kakatok sa pintuan ng dati mong bahay para arestuhin ka sa salang pagnanakaw at money laundering. At huwag mong kalimutan, hawak ko rin ang titulo ng bahay na kinakainan nyo ngayon. Isang pirma ko lang, magiging abo ang lahat ng natitira sa inyo. Namutla si Rogelio. Ang kanyang hininga ay naging mababaw, habang ang pawis ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang noo. Tumingin siya kay Mila, pagkatapos ay kay Samuel. Ang hapunan na inakala niyang simula ng pagbabalik ay tila naging isang huling hatol. Tay, ano ang gagawin mo? Ang tanong ni Samuel ay matigas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng lamesa. Ang bawat segundo ay tila isang mabigat na pasanin. Habang hinihintay ang sagot ng lalaking muli, ay kailangang pumili sa pagitan ng kanyang pamilya at ng kanyang sariling kaligtasan. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang dambuhalang bigat na dumadagan sa balikat ni Rogelio. Ang amoy ng sinigang na dati ay nagbibigay ng ginhawa, ngayon ay tila naging amoy ng isang sumpa. Hindi makatingin ang ama sa kanyang mag-ina. Ang bawat titig ni Mila ay tila isang salamin na nagpapakita ng lahat ng kanyang karuwagan. Ang pagyanig ng cellphone sa kanyang kamay ay hindi tumitigil, tila isang utos mula sa impyerno na hindi niya kayang takasan. Pupunta ako sa kanya. Ang paos na bulong ni Rogelio habang dahan-dahang tumatayo mula sa hapag. Kailangan kong ayusin ito, Mila. Hindi ko hahayaang mawala ang bahay na ito sa inyo. Pipirmahan ko ang anumang gusto niya, basta't iwanan niya lang kayo sa katahimikan. Hindi ka aalis, Tay, ang mariing utos ni Samuel. Ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang anak, kundi ng isang lalaking handang sumagupa sa bagyo.
Kapag pumunta ka roon at pumirma, tinapos mo na ang sarili mong buhay. Ibibigay mo sa kanya ang lahat ng kailangan niya para ipakulong ka habang buhay. Ngunit bago pa man makasagot si Rogelio, isang tunog ng mensahe ang umalingaw-ngaw mula sa sariling telepono ni Samuel. Ang mensahe ay nanggaling sa isang hindi kilalang numero, ngunit ang nilalaman nito ay nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Nasa lumang warehouse ako sa kanto ng Riles. Kung gusto mong makitang buo pa ang mga dokumentong kinuha mo, pumunta ka rito ng mag-isa. Huwag mong isama ang ama mong duwag. Mayroon akong alok na hindi mo matatanggihan. Engineer, alam ni Samuel na ito ay isang bitag. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nagbabala ng panganib. Ngunit ang isiping hawak ni Vivian, ang huling alas, upang sirain ang kanyang ina, ay hindi niya kayang palampasin. Nang walang pasabi, mabilis na lumabas si Samuel ng bahay, iniwan ang kanyang mga magulang na nakatitig sa kawalan. Ang bawat hakbang niya sa madilim na eskinita ay tila isang pagtakbo patungo sa sarili niyang kapahamakan. Ang lumang warehouse ay isang dambuhalang anino sa tabi ng rails ng tren. Ang amoy ng kalawang, lumang langis at nabubulok na kahoy ay sumalubong kay Samuel nang itulak niya ang mabigat na pintong bakal na lumikha ng isang mahabang pag-itit sa katahimikan ng gabi. Sa gitna ng malawak at madilim na silid, nakaupo si Vivian sa isang silya, tila isang reyna sa gitna ng mga basura. Isang maliit na lampara ang tanging nagbibigay ng liwanag sa kanyang mukha na nagbibigay ng mga nakakatakot na anino sa bawat kanto ng silid. Dumating ka rin, Samuel. Ang boses ni Vivian ay dahan-dahang gumapang sa hangin, tila isang ahas na naghahanap ng biktima. Matalino ka talaga. Sayang at nagmula ka sa isang amang walang kwenta. Nasaan ang mga dokumento, Vivian? Ang tanong ni Samuel. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Tapusin na natin ito. Alam nating pareho na hindi mo ako matataboy ng ganito lang. Tumayo si Vivian at dahan-dahang lumapit kay Samuel. Inilabas niya ang isang makapal na sobre at ang isang tseke na may nakasulat na halagang hindi pa nakikita ni Samuel sa buong buhay niya. Ito ang pangarap mo, Samuel. Bulong ni Vivian, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ng binata. Ang perang ito ay sapat na para makuha mo ang lisensya mo, mabilhan ang ina mo ng sariling restaurant at makaalis sa maduming tondo na ito. Isang palit lang, ibigay mo sa akin ang lahat ng kopya ng ledger na kinuha mo at kalimutan na natin ang lahat. Hahayaan ko ang ama mo at hahayaan ko ang pamilya mo. Hindi mo kailangang maging bayani, Samuel. Kailangan mo lang maging praktikal. Tiningnan ni Samuel ang tseke. Pagkatapos ay tumingin siya sa mapang-aping mukha ng babaeng nasa kanyang harapan. Isang matinding pait ang gumuhit sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang bawat sugat sa kamay ni Mila, ang bawat patak ng pawis niya sa construction site, at ang boy na nararamdaman niya tuwing nakikita ang kanyang amang nagpapakababa. Ang pangarap na binibili ng kasinungalingan ay hindi pangarap, Vivian. Ito ay isang bilangguan. Ang sagot ni Samuel, ang kanyang bawat salita ay punong-puno ng dignidad. Hindi mo ako mabibili dahil ang katarungan para sa nanay ko ay walang katumbas na halaga. Ang mukha ni Vivian ay biglang nagbago. Ang kanyang matamis na maskara ay tuluyang naglaho, napalitan ng isang matinding puot na tila apoy na biglang nagliyab. Kung ganoon, wala na tayong dapat pag-usapan. Kung ayaw mong makuha ang lahat, mas mabuting mawala na lang ang lahat sa'yo. Dahan-dahang kinuha ni Vivian ang isang lighters at sinilaban ang mga lumang dyaryo at basahang may langis sa gilid ng warehouse. Ang apoy ay dahan-dahang gumapang, lumilikha ng isang mainit na liwanag na unti-unting lumalaki sa bawat segundo. Ang usok ay nagsimulang bumalot sa paligid, tila isang maitim na kumot na nagnanakaw ng hangin. Dito magtatapos ang lahat ng ebidensya mo, Samuel. At kung hindi ka makaalis sa loob ng 5 minuto,
Dito na rin magtatapos ang kwento ng dakilang anak. Ang huling bulyaw ni Vivian bago mabilis na lumabas sa kabilang pinto, iniwan si Samuel sa gitna ng lumalaking apoy at makapal na usok. Napatingin si Samuel sa paligid. Ang init ay nagsisimula nang humapdi sa kanyang balat at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang abo. Ngunit sa halip na matakot, mabilis siyang kumilos. Hindi siya lalabas ng walang dala. Alam niyang sa loob ng apoy na ito, naroon ang huling katotohanang magpapalaya sa kanila. Ang orihinal na titulo ng kanilang bahay na itinago ni Vivian sa loob ng isang ligtas na kahon sa sulok ng warehouse, Ambim Kokam. Ang init ng apoy ay tila mga dila ng demonyong humahalik sa balat ni Samuel, habang ang makapal na usok ay dahan-dahang nagnanakaw sa huli niyang hininga. Sa gitna ng nagbabagang warehouse, hindi ang sariling buhay ang inisip ng binata, kundi ang mukha ng kanyang ina na baka bukas ay wala nang masisilungan. Gamit ang kanyang suot na jacket, binalot niya ang kanyang mga kamay at buong lakas na hinila ang isang maliit na bakal na kahon mula sa ilalim ng nagliliyab na mesa. Ang bawat paggalaw ng kanyang katawan ay tila pakikipagbuno sa kamatayan, hanggang sa maramdaman niya ang bigat ng bakal na siyang susi sa kanilang kalayaan. Sa isang huling lakas ng loob, sinalubong niya ang nagbabagang pinto at lumabas sa gitna ng kadiliman, habang sa likuran niya ay tuluyan ng gumuho ang warehouse sa isang malakas na pagbagsak ng mga poste na yari sa kahoy at bakal. Kinaumagahan, ang hotel ballroom kung saan idinadaos ang grand opening ng Almazan Pawn Shop ay punong-puno ng kislap ng mga kristal na chandelier at ang halimuyak ng mga bulaklak na tila ba walang bahid ng dumi ang paligid. Suot ang isang gintong bestido, si Vivian ay nakatayo sa entablado, nakangiti sa harap ng mga kamera at ng mga maimpluwensyang tao sa lungsod. Sa tabi niya ay si Rogelio na tila isang palamuting pilit na pinagmumukhang kagalang-galang. Ang donya ay handa nang magbigay ng kanyang talumpati tungkol sa pagtulong sa mahihirap. Isang kasinungalingang binalot sa sutla at hiyas. Ngunit ang katahimikan ng pagdiriwang ay biglang nabasag ng bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok si Samuel. Ang kanyang suot ay marumi pa rin mula sa abo at usok. Ang kanyang mukha ay may mga sugat na sariwa pa. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang liwanag na mas matindi pa sa anumang hiyas sa silid. Kasunod niya ang mga opisyal mula sa Bureau of Internal Revenue at isang grupo ng mga pulis. Ang mga kamera na kanina ay nakatutok kay Vivian ay dahan-dahang humarap sa binata. Tila mga matang naghahanap ng katotohanan. Ito ba ang pagtulong na sinasabi mo, Vivian? Ang boses ni Samuel ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malinaw at punong-puno ng awtoridad. Ang gamitin ang mga taong walang laban para itago ang sarili mong krimen. Ang sunugin ang ebidensya kasama ang buhay ng mga taong nalaman ang sikreto mo. Inilabas ni Samuel ang mga dokumentong nakuha niya mula sa bakal na kahon, ang orihinal na kasunduan at ang mga tunay na ledger na hindi natupok ng apoy. Kasabay nito, ang malaking screen sa likuran ng entablado na dapat ay magpapakita ng promotional video ng pawn shop ay biglang nagpakita ng mga larawan ng ilegal na transaksyon at ang boses ni Vivian na na-record ni Samuel noong huling gabi. Ang mukha ni Vivian ay nagbago mula sa ginto patungo sa abo. Ang kanyang ngiti ay tuluyang naglaho, napalitan ng isang matinding takot habang ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang pagkatao. Habang dahan-dahang nilalapitan ng mga pulis ang donya upang isilbi ang warrant of arrest, ang bawat hiyas na suot niya ay tila naging mga tanikalang bumibigat sa kanyang leeg. Wala siyang masabi, wala siyang magawa, kundi ang panoorin ang pagguho ng kanyang kaharian sa harap ng buong mundo. Sa gitna ng kaguluhan, si Rogelio ay napaluhod sa sahig. Ang kanyang mundo ay tuluyan ng naglaho. Nakita niya si Mila na nakatayo sa malayo, malinis ang anyo
at may dignidad na kailanman ay hindi niya nabigay dito. Gumapang si Rogelio papalapit sa kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humahawak sa laylayan ng damit nito. Mila, patawarin mo ako. Nagamit lang ako, Mila. Isalba mo ako, parang awa mo na. Pamilya tayo, di ba? Ang pagsusumamo ni Rogelio ay puno ng pait at takot. Kailangan ko kayo. Kailangan ko ang mga anak ko. Tinitigan ni Mila ang lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang buhay. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na awa para sa isang taong piniling mabulag ng gintong hindi naman sa kanya. Dahan-dahan niyang iniwas ang kanyang damit mula sa hawak ni Rogelio at humakbang palayo. Kasama si Samuel na ngayon ay nakatayo sa kanyang tabi. Namatay na ang pamilyang sinasabi mo noong gabi na pinili mong manatili sa VIP room habang ako ay nasa ulan, Rogelio. Ang boses ni Mila ay malamig, ngunit may katarungan. Maaring buhay ka pa, pero para sa amin, matagal na kaming may sakit na gumaling mula sa isang lason na ang pangalan ay ikaw. Habang dinadala ng mga pulis si Vivian at Rogelio palabas ng ballroom, ang katahimikan ay muling bumalik sa puso ni Mila. Ang bawat kislap ng kamera ay tila mga bituin na nagpapakita ng daan patungo sa isang bagong bukas. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, isang tanong ang nananatiling nakaukit sa isipan ni Samuel habang tinititigan ang titulo ng bahay na hawak niya. Sapat na ba ang katarungan upang gamutin ang mga sugat na iniwan ng isang ama? O ang tunay na paggaling ay magsisimula pa lamang sa oras na ang mga bakas ng abo ay tuluyan ng mahugasan ng ulan? Ang bawat piraso ng papel sa ibabaw ng lamesa ng abogado ay tila may sariling bigat, isang katibayan na ang katotohanan, gaano man ito katagal ibaon, ay laging hahanap ng paraan upang huminga. Sa loob ng silid na amoy lumang libro at katarungan, iniabot ni Sir Dante ang orihinal na titulo ng lupa sa mga kamay ni Samuel. Ang asul na folder na dati ay naging simbolo ng kanilang pagkawasak. Ngayon ay hawak na ng binata nang may panginginig ng pasasalamat. Tiningnan ni Samuel ang bawat letra ng kanilang pangalan na nakaukit doon at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, naramdaman niya ang isang malalim na paghinga na hindi sinasakal ng takot. Tapos na ang laban sa korte, Samuel. Si Vivian ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo dahil sa money laundering at tangkang pagpatay. At ang ama mo? Bahagyang huminto si Dante, tinitingnan ang reaksyon ng binata. Dahil sa ebidensyang ibinigay mo na nagpapatunay na ginamit lamang siya, maaaring mapababa ang kanyang sentensya. Ngunit mawawala sa kanya ang lahat. Wala siyang kahit isang kusing na matitira sa pangalan niya. Tumango si Samuel. Walang saya sa kanyang mga mata, tanging isang malamig na pagtanggap sa kapalaran. Paglabas niya ng opisina, nakita niya si Rogelio na nakaupo sa isang mahabang bangko sa labas ng gusali ng korte. Ang kanyang ama ay hindi na ang matikas na draper na suot ang uniforme ni Vivian. Ngayon, si Rogelio ay nakasuot na lamang ng isang kupas na t-shirt. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga balikat ay nakalaylay tila bapasan niya ang lahat ng mga kasalanang ginawa niya. Ang mga tao sa paligid ay dumadaan at tumitingin sa kanya nang may halong pandidiri at pangungutya. Isang matinding hiya na kailanman ay hindi inakala ni Rogelio na dadanasin niya. Dahan-dahang lumapit si Samuel. Naramdaman ng ama ang presensya ng anak kaya mabilis itong tumayo. Ang mga mata ay nagmakaawa at ang mga kamay ay nanginginig sa pag-asang mayroon pang puwang para sa kanya sa buhay ng mga ito. Samuel, anak, nakuha niyo na ba ang titulo? Salamat sa Diyos, ang boses ni Rogelio ay tila isang paos na bulong. Maaari na ba akong umuwi sa inyo? Pangako, magtatrabaho ako. Kahit anong trabaho, basta kasama ko kayo ni Mila. Wala na akong mapupuntahan, anak.
Itinakwil na ako ng lahat. Tiningnan ni Samuel ang kanyang ama mula ulo hanggang paa. Naalala niya ang gabi sa ospital, ang marangyang VIP room, at ang bawat salitang binitiwan ni Rogelio tungkol sa pagiging nobody nila kung hindi susunod kay Vivian. Naalala niya ang hapdi ng sampal ni Rogelio sa kanyang mukha at ang bawat patak ng pawis niya sa construction site habang ang kanyang ama ay masayang naglilingkod sa donya. Sa halip na sumagot, dahan-dahang dinukot ni Samuel ang kanyang pitaka. Kumuha siya ng ilang pirasong barya at mga lumang papel na pera. Mga perang kinita niya mula sa pagbubuhat ng semento at pagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw. Inilagay niya ang mga ito sa palad ni Rogelio. Ang bawat piraso ng barya ay lumikha ng isang mahinang tunog sa gitna ng katahimikan ng pasilyo. Ito ang eksaktong halaga ng perang itinapon ni Rogelio sa mukha ni Mila noong gabing inalok niya ang tulong ni Vivian. Ito ang bayad sa lahat ng sakripisyo ni Mamatay. Ito ang halaga ng pangarap ko na kinalimutan mo. Ang bawat salita ni Samuel ay tila isang matigas na semento na unti-unting nagtatakip sa pinto ng kanilang nakaraan. May matitirhan ka, Tay. May mga pasilidad ang gobyerno para sa mga taong tulad mo. Pero sa bahay namin, wala nang pwesto para sa isang lalaking ang tanging ibinigay sa amin ay mga sugat at kahihiyan. Nanigas si Rogelio habang nakatitig sa mga barya sa kanyang palad. Ang bawat piraso ng metal ay tila naging kasing init ng apoy, humahapdi sa kanyang balat. Wala siyang nasabi habang pinapanood ang kanyang anak na tumalikod at maglakad palayo nang hindi man lang lumingon. Ang bansa ay tila naging masyadong malawak para sa kanya, ngunit wala siyang mahanap na kahit isang sulok kung saan siya ay katanggap-tanggap. Nang makauwi si Samuel sa tondo, nadatnan niya ang kanyang inang si Mila na abala sa pag-aayos ng kanilang munting sala. Malinis na ang bahay, amoy sariwang hangin, at wala na ang mabigat na presensya ng pagtatraidor. Inilapag ni Samuel ang asul na folder sa lamesa. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi, tanging isang mahigpit na yakap na nagpapatunay na sa wakas ang kanilang kanlungan ay tunay na sa kanila na. Pumasok si Samuel sa kanyang silid at naupo sa tabi ng kanyang bintana. Kinuha niya ang kanyang lumang bag at inilabas ang isang gusot na papel. Dahan-dahan niya itong itinuwid sa ibabaw ng kanyang lamesa. Ito ang re-registration form para sa engineering board exam. Ang mga dulo ng papel ay may bakas pa rin ng dumi mula sa construction site. Ngunit ang bawat patlang na kailangan niyang punan ay tila isang bagong pundasyon ng kanyang buhay. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng panulat. Tumingin siya sa labas, sa mga bubong ng tondo na unti-unting nililiwanagan ng papalubog na araw. Isang kabanata ang natapos sa gitna ng abo at luha, ngunit habang idinidikit niya ang dulo ng panulat sa papel, alam ni Samuel na ang susunod na gusaling itatayo niya ay hindi nagawa sa semento at bakal, kundi sa isang dangal na kailanman ay hindi na muling mababasag. Ang sikat ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga bagong pinturang bintana ng kanilang tahanan ay tila isang mainit na yakap mula sa langit. Malayo sa madilim at basang alaala ng nagdaang mga taon. Ang bawat sulok ng bahay na muling itinayo ni Samuel, hindi lamang gamit ang semento at bakal, kundi gamit ang bawat patak ng kanyang pawis at dangal, ay punong-puno na ngayon ng liwanag at hangin. Wala na ang amoy ng luma at nagbabagang uling na sumasakal sa kanilang paghinga. Pinalitan na ito ng halimuyak ng sariwang kape at ang malinamnam na amoy ng pagkaing inihahanda para sa mga suking hindi lamang bumibili, kundi nagmamahal na rin kay Mila. Nakatayo si Mila sa loob ng kanyang bagong restaurant, isang maayos at maliit na kainan na matatagpuan sa mismong kalyeng naging saksi sa kanyang paghihirap. Nakasuot siya ng malinis na apron, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, at ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng takot. Sa bawat ngiti niya sa mga mamimili,
Ramdam ang isang uri ng katahimikang tanging ang mga taong nakalampas sa matinding bagyo ang nakakaalam. Hindi na siya ang babaeng nakayuko sa harap ng karangyaan. Siya na ngayon ang reyna ng sarili niyang maliit na kaharian. Engineer, nandyan na po ang kape niyo. Ang malambing na boses ni Lourdes, na ngayon ay isa ng ganap na nurse, ang bumasag sa pagmumuni-muni ni Samuel. Naupo si Samuel sa tabi ng bintana. Suot ang kanyang puting polo at ang kanyang ID na may nakasulat na Licensed Civil Engineer. Pinagmasdan niya ang kanyang ina na masayang nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Sa bawat tawa ni Mila, tila may isang sugat sa puso ni Samuel ang tuluyan ng naghihilom. Ang pangarap na dati ay tila isang malabong bituin. Ngayon ay hawak na niya at nagsisilbing pundasyon ng kanilang bagong buhay. Nagawa niyang protektahan ang kanyang pamilya, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pagpili sa tamang landas. Isang hapon, habang abala si Mila sa pag-aayos ng mga mesa, napansin ni Samuel ang isang anyo sa labas ng kanilang restaurant. Isang lalaking may balingkinitang katawan, nakasuot ng kupas at maruming t-shirt, at may dalang mga plastik na basura ang nakatayo sa kabilang panig ng kalsada. Si Rogelio iyon. Ang lalaking dati ay haligi ng kanilang tahanan, ngayon ay tila isang aninong naliligaw sa mundo. Nakatitig lamang si Rogelio sa kanila. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pangungulila at pait ng pagsisisi. Nakita niya ang saya sa mukha ni Mila at ang tagumpay sa tindig ni Samuel, isang mundong wala na siyang puwang. Dahan-dahan ang paglapit ni Samuel sa bintana. Tinitigan niya ang kanyang ama sa malayo. Walang galit, wala ring kumpas ng pagtawag. Ang katarungan ay naibigay na at ang karma ay tuluyan ng naningil. Alam ni Samuel na ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ang tunay na pagpapatawad ay ang pagpili na maging malaya mula sa sakit ng nakaraan. Habang hinahayaan ng iba na harapin ang bunga ng kanilang sariling mga desisyon, bumalik ang tingin ni Samuel sa loob ng kainan nang makita niyang dahan-dahang nakatulog si Mila sa silya dahil sa pagod ng maghapong trabaho. Lumapit ang binata at kinuha ang isang malinis na shawl. Maingat niya itong ipinatong sa balikat ng kanyang ina. Isang simpleng kilos ng pag-iingat at pagmamahal. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Samuel ang pinakamahalagang aral ng kanilang kwento. May mga ama na nag-iiwan ng mga titulo, yaman at pangalan para sa kanilang mga anak. At may mga ama rin na nag-iiwan lamang ng mga sugat at pighati. Ngunit ang mga sugat na yon ang nagturo kay Samuel kung paano maging isang tunay na lalaki. Isang lalaking hindi nananakit, hindi nandaraya, at higit sa lahat, hindi sumusuko sa gitna ng dusa. Ang mana ng pagdurusa ay hindi naging sumpa, kundi naging isang lihim na lakas upang buuin ang isang bukas na kailanman ay hindi na muling mababasag ng kahit anong pagtatraidor. Huminga ng malalim si Samuel habang pinagmamasdan ang mapayapang mukha ng kanyang ina. Sa gitna ng katahimikan ng hapon, habang ang ulan ay dahan-dahang pumapatak sa labas, hindi bilang isang bagyong naninira, kundi bilang isang dilig na nagbibigay ng bagong buhay. Alam ni Samuel na sa wakas, sila ay nakauwi na sa tunay na kapayapaan.